Kami po yung mga family Tangalen. Ito po yung anak ko, si GM, si Edison, sa kanyang asawa, at si BB Eldridge. Ako naman po si Maricel. Nung pandemic po talaga, simula po nung pandemic, nagkasakit po yung asawa ko. Naging kawawa po kami. Wala kaming makain. Maasa po kami sa pamilya ko. Ganun po. Pray lang po. Hirap po. Mahirap. Palaki ng anak. Niyak na ako. Yung bagyo po. Bago po nagbagyo. Kinakabahan na po kami kasi nakita po namin yung tubig sa likod ng bahay. Kahit po sinasabi na nasanay na kami sa baha. Pero nung time na po yun, hindi ko po alam yung gagawin ko kasi kakapanganak ko lang po. Pero sa awa po ng Diyos, yun, nakita namin yung tubig, umipat po kami sa may mataas na bahay. Yun, lumipat, nag-pray kay Lord po, number 1. Sana hindi po kami maabot ng baha, pero nangyari pa rin po na naabot kami ng baha. Yun po. Kasi sumasama. Ako po si Francisca Casibang, dito sa Purok 7, San Luis, Cagayan City. Ako po ay kung may dumating na module na galing sa mga teacher, ako po yung tinatawag. Ngayon, kinukuha ko po sila kasi ang mga apo ko, wala silang mga nanay, naghanap buhay po sila para sa kanila. Ngayon, ako lang po yung nag-aalaga sa kanila kasi tumatay yung magulang. Ngayon, kung tinatawag ako ang kumukuha. Ngayon, marami pong mga bata dito na kaklasmate nila. Ang ginagawa ko po, kasi kung anong hirap nila, ganun din po kami. Kaya kinukuha ko po lahat yung binibigay sa akin. Kung makuha ko na, bahay-bahay ko po na binibigay. Kasi marami sila sa national po. May turingan. Kahit walang tao sa bahay nila, inilalagay po namin sa terrace para makarating lang po doon kahapon po. Ngayon, parang maalala din nila ako na parang lola, yun na lang po ang iano ko sa kanila kasi magpapasko na po. Ako po si Brother Bart Cancio OSJ. Itong pandemic natin ay may positive side at saka may negative side din. Siyempre sa negative side niya parang pinahirapan tayo. Pero sa kabila ng lahat, tinuruan tayo kung paano mamuhay ng malinis. Dati hindi tayo gumagamit ng face mask. Parang binabaliwala natin yung alcohol. Pero ngayon talagang napakahalaga na ng mga bagay na ito. Binibigyan namin ng inspirasyon ang mga tao para at least kahit papano maibisan ang hirap na dinanas nila sa COVID na ito. Siyempre pagdating sa pananampalataya, kung ang pandemic na ito ay nagturo sa atin kung physically paano mamuhay ng malinis at ngayong pagdating ng Kapaskuhan, isang paalala din po na hindi lang po yung physical natin ang ating dapat linisin. Kasama na rin dito ang paglilinis ng ating kaluluwa. Panggit sir, iti experience mo iti dito Bagyo Ulysses. Ami akalain nga gasto iti mangyari iti unig ti barangay mi. Tadag iti kakatuhan mi kit dadahan nga makaluto. Ta awan iti kayo da. Awamit karga iti Silain apo ti tangkeda. Adapay na anod ti tangkena apo.
Hindi, kasama si nanay. Saan si nanay? Sino ba kasama? Allah! Ay! 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 Aso! Guys! Tulong tayo! Tulong! Tulong! Sa nakaraang bagyong Ulysses, aming naranasan sa unang pagkakataon ang labis sa paglaki at lalim ng tubig. Sadyang laki ng tubig na umabot pa sa aming mga bubong at ang aming mga gamit ay sadyang nalubog at naianod ng baha. Ito ay nag-iwan ng makakapal na putik sa bawat silid-aralan. Sa kabila ng pandemya at sa nakaraang bagyong Ulysses, ating napatunayan at nasubukan ang katatagan nating mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga gurong katulad ko. Sa kabila ng pandemyang ating kinaharap, dumating pang isang delubyo na humamon ng ating katatagan. Hamon na nagbigay ng lakas at motibasyon upang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nalagpasan at napagtagumpayan man natin ang lahat, kaya naman kahit ganitong ating sitwasyon, mananatiling buhay ang Pasko. Pasko para sa lahat at Pasko na kasama ang ating mga pamilya. Ang ipapayo ko lang po sa mga batang katulad ko po huwag po silang susuko sa hamon ng buhay at magdasal po palagi. Salamat kay Lord na naraos namin yung layos. At salamat din na sa lahat ng blessing. Yun po, sa lahat ng mga tumulong sa amin. Lahat-lahat. Kaya mga anak, iano nyo yung pag-aaral natin para hindi lang ito ang asahan natin na pag-aanoan ng ganito. Kung wala yung nag-rescue sa atin, wala na tayo dito. Kaya kayo, pagbutihin nyo yung pag-aaral para makatapos kayo. Lalo sa ganitong nangyari sa atin. Sa mga batang katulad ka, magsusuko sa hamon ng buhay. Walang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Malupit ang hamon ng buhay. Ngunit babangon at handang harapin ang bukas. Sisinag ang araw sa mga nagnanais ng pag-asa. Walang hindi kakayanin sa mga taong may pangarap. Bukal sa pusong pagtulong na di naghihintay ng kapalit ang totoong diwa ng pagmamahal. Tatahakin ang daan tungo sa hinahangad na kaligayahan. Magkakaiba man ang ating hiling, iisa pa rin ang sinisigaw ng puso. Ang mahanap ang tunay na kaligayahan. Magliliwanag sa gitna ng dilim
at sama-samang yayakapin ang umagang paparating. Walang hindi kakayanin. Magsumikap at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka niya pababayaan. Pinadapa man tayo ng kalamidad, uusbong at uusbong pa rin ang pagnanais na makawala sa hirap na pinapasan. Magsisilbing tanglaw ang pananampalataya at maluwag na haharapin ang bagong umaga. Magtiwala ka lang.